Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa pagkakataong ako'y may pagkakataong makapagturo. Hindi ko rin alam kung bakit ako pinili ni Pastor George. Napakadami magagaling dito sa SGCC, pero isa po itong pribilehyo at ako'y nagpapasalamat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po sa araw na ito na may pagkakataon kami makapag-aral ng inyong salita, makapanambahan. Nawa nga po itong aming pag-aaralan ngayong umaga ay maging kapakinabangan sa amin. Nawa ito'y makatulong para kami maging mas malalim pa, Panginoon, sa inyong salita, mas maintindihan at mas makapagpalakas ng aming pananampalataya sa inyo. Gabayan niyo nga po ang inyong lingkod na magtuturo ngayon, Panginoon. Nawa nga po lahat ng aking sasabihin ay manggaling lamang ng totoo sa inyong salita at wala nang iba, hindi aking sarili, Panginoon, kundi kayo lamang. Sa inyo po lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay kagaya po ng sinabi ni Pastor George ay, can you trust the Bible or can I trust my Bible? So, yung mga Bible po na inyong hawak ngayong umaga, ay paano ba tayo nakakasigurado na totoo at tama ang mga nakalagay dito? So, halimbawa, tatanungin ko kayo, halimbawa ngayong umaga, bakit mo pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos, ang Bible? Alam natin na inspired ito, na isinulat ng mga authors. Hindi ito kanilang salita lamang, kundi ito'y salita ng Diyos. Ngayon, kung ang nagtanong sa inyo is fellow Christian, maaaring tanggapin nila yun. Paano kung atheist? Hindi ako naniniwala sa Diyos, tanungin ko kayo. Bakit ka nagtitiwala sa Bible? Hindi naman totoo ang Diyos. Diba? Napakahirap tanongin. So, ayun yung i-discuss natin ngayong umaga. So, bakit nga ba importante itong pag-aaralan natin ngayon? Kasi sabi din sa Bible, sa 1 Peter 3:15, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. So, ang key dito is, always being prepared to answer anyone. So, yung Bible, ina-ask din tayo na maging apologists tayo mga Christians. So, dapat lagi tayong sumagot sa mga kritisismo o sa mga binabato sa atin ng mga katanungan. So, dapat knowledgeable din tayo. At sinabi din dito, yet do it with gentleness and respect. Ngayon, kung tinanong ka, ba't ka ba naniniwala dyan? Hindi naman totoo yan. Hindi naman pwedeng sabihin mo, di wag ka maniwala, pupunta ka sa impyerno. Hindi naman pwede yun, di ba? Dapat may gentleness and respect. Di ba? Ang goal nga natin is makapagturo, makapag-share, makapag-enlighten ng mga kapwa natin mga tao na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bago natin pag-aralan, di ba, kung ano yung nakasulat dito, pag-aralan din natin kung bakit ito totoo. Kung tayo nga di ba, binabasa natin to, tinuturo dito sa pulpito, pinipreach, minemeditate natin, dapat may confidence tayo na totoo talaga yung pinaniniwalaan natin at pinag-aaralan natin. Kung tayo nga ay nagre-research sa mga gusto nating politiko para lang depensahan sa ibang mga tao, ano pa kaya itong salita ng Diyos? So, ano nga ba yung Bible? What is the Bible? So, hindi naman kasi ito kagaya ng panahon natin ngayon na lumaglag sa langit ng isang libro na naka-leather bound na, o kaya may gumawa ng application sa ating mga cellphone, sa ating mga tablet, tapos, ito na yung Bible. So, hindi po. Napakahaba ng history ng Bible. Ang Bible ay may 66 na libro, sinulat ng 1,500 years, mahigit, sinulat sa 3 different continents, 3 different languages, at 4 mga akda. Ngayon, pag-aaralan natin ngayong umaga yung mga common misunderstandings at misrepresentation ng Bible. Unang-una ay yung bakit may pagkakaiba sa Bible ng mga Katoliko at ng mga Protestante. So, sa ating mga Bible, kung makikita nyo is meron tayong 66 na libro. Pero nung sa ating kinalakihang relihiyon, meron niyang 73. So, meron siyang added 7. So, ano ba yung 7 na yun? So, ito ay yung Bible ng mga Katoliko is may extra 7 sa Old Testament. So, ano-ano ba itong mga books na ito? So, ito yung mga Tobit, Judith, 1st and 2nd Maccabees, Wisdom of Solomon, Sirach, and Baruch. Ngayon, bakit nga ba may pinagkaiba? So, yung argument na magkabilang grupo is, ang pagbibintang ng mga Katoliko is tinanggal ito ng mga Protestante, ng mga Reformers. Samantalang ang sinasabi naman ng mga Reformers,
Hindi, inad nyo lang yan. Hindi yan totoong parte dapat ng Bible. So, tingnan natin kung ano ba yung mga ano. Kasi yung sinasabi, nakalagay nga pala dyan is, Catholics call these books Deuterocanonical. So, ano ba ibig sabihin nun? Ang literal meaning lang nun is second canon. So, wala kasi sa unang canon ng Bible. So, parang inad lang siya. Sa mga Protestants naman, ang tawag nila dyan is Apocrypha. So, ibig sabihin lang nun is hindi siya kasama talaga sa original scripture. So, tayo mga Protestants, hindi natin kino-consider itong mga books na ito as scripture or salita talaga ng Diyos. So, tingnan natin kung bakit ba ginagamit ito ng mga Katoliko. So, unang-una is, sabi nila, dito kasi matatagpuan yung prayer for the dead. So, 2 Maccabees 12:39 to 46. Basahin natin, under the tunic of each one of the dead, they found sacred tokens of the idols of Jamnia. Turning to supplication, they prayed that the sinful deed might be fully blotted out. He took up a collection and sent it to Jerusalem to provide a sin offering. For if he were not expecting that those who had fallen would rise again, it would not have been superfluous and foolish to pray for the dead. But if he was looking to the splendid reward laid up for those who fall asleep in godliness, it was a holy and pious thought. Therefore, he made atonement for the dead, that they might be delivered from their sin. So, kasama na rin dito yung indulgence, kung babasahin natin. So, meron silang mga in-offer na mga pera. So, pinapakita talaga dito sa text na to is kung bakit ito sinama sa Old Testament ng Catholic Bible. Pero hindi naman tayo dito, sabi nga ni Pastor George yung tinuro sa atin, hindi naman kailangan alam din natin yung context. Because text without context is pretext for proof text. So hindi tayo nagpo-proof text dito na pagbibintangan natin, hindi naman yung totoo. So ano ba talagang context nito? So ang sinasabi dito ng mga Protestants is ito ay historical account. Kumbaga, hindi talaga ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na gawin nyo ito. Gawin nyo yung prayer for the dead, magbigay kayo ng indulhensya. Hindi ito yung sinasabi. Sinasabi lang ito as a descriptive historical event at hindi siya nagko-command ng practice. At ang context pa nito, yung mga namatay dito na mga sundalo na pinagpe-pray nila is may mga suot sila na mga pagan practice, na mga kumbaga namatay sila na nagpa-practice ng idolatry. Kasi nga ang inaano nila dito, pag suot nila yung mga items na yon is magre-resurrect sila. So yun yung context nito. So para sa mga Protestants, ito yung sa mga reformers, ito yung naging complication dito. Kasi ipagpe-pray mo yung mga patay, tapos mag-offer ka ng indulgence, pero yung mga namatay sa idolatry, tapos umaasa silang mabubuhay sila muli. So sunod naman is yung purgatory. So tingnan naman natin yung text nito is sa Solomon 3:1 verse Wisdom of Solomon 3:1 to 6. So hindi nga pala si Solomon na nagsulat nito. Pinangalan lang to kay Solomon. But the souls of the righteous are in the hand of God, having been disciplined a little. They will receive a great good because God tested them and found them worthy of himself, like gold in the furnace. He tried them. So sa mga Katoliko, ang interpretation nito is purgatory. So pag namatay ka, pupurgahin ka muna bago ka makarating sa langit. Pero sa atin, alam naman natin kung babasahin natin to, yung testing na sinasabi dito, yung purging, is during our earthly life. Sa buhay natin, sa mundong ito. Di ba dito tayo tinetest? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Next, intercession of the saints. So dito naman sa 2 Maccabees 15:11 to 16, a vision was given to Judas Maccabeus before the final battle against Nicanor. Former high priest Onias appears in the prayer for the Jewish people. The prophet Jeremiah intercedes along him. Jeremiah gives Judas a golden sword symbolizing divine support. Ngayon, ang argument naman dito ng mga reformers and Protestants is, ito ay visionary experience. Hindi ito galing sa Diyos. At ito'y descriptive, hindi ito doctrinal. At ang panalangin ay nakadirekta lagi sa Diyos. So yung mga saints, hindi ito talaga nananalangin para sa atin. At sa pinag-aralan natin, di ba, ang nananalangin talaga para sa atin ay sino? Si Jesus Christ.
Si Jesus yung patuloy na nananalangin sa atin at hindi yung mga santo. So, ang argument ng mga reformers ni Martin Luther at ng iba, na yung mga doctrine na ito na sinasabi sa mga inad ng mga Catholic is hindi siya ine-echo sa ibang part ng canon ng Bible. So makikita mo lang siya dito sa 7 na inad nila. Hindi kasi 'di ba pag titingnan natin yung mga turo ng Bible from the Old Testament, ine-echo yan hanggang New Testament. Ina-affirm pa nga ni Jesus di ba? So yung mga turo ng Old Testament, tinuturo niya din yan sa New Testament. And kung totoo talaga to, dapat sinabi ito ni Jesus pero hindi natin siya makikita sa New Testament. Tapos, ang argument kasi nila dito is, kaya nila ito inad kasi included siya sa Septuagint. Hindi ko alam kung anong pronunciation nun. Septuagint, sabi ni PJ. Okay, so Septuagint. So ano ba yung Septuagint? Yung Septuagint kasi, ito yung Greek Old Testament. So ito yung translated to Greek. So ito yung binabasa ng mga nasa New Testament nung panahon ni Jesus. So yung Septuagint kasi, collection siya ng books. So marami siya. So hindi lang siya Old Testament. May mga ibang libro talaga doon nakasali. Pero hindi nga siya nire-recognize as scripture. Yung iba, hindi lahat. So ang argument ni na Martin Luther dito at ng ibang reformers, yung mga Maccabees, Judith, Tobit, they are good to read. Pero hindi sila scripture. 'Di ba? Halimbawa, yung Pilgrim's Progress, napakagandang libro, 'di ba? Napakaganda, pero kino-consider ba natin siya as scripture? Hindi natin siya i-add kasi hindi naman siya inspired written word of God at hindi yung tinuturo talaga. Tapos, ang isa pang argument ng mga reformers dito is kaya hindi nila kino-consider kasi mas nagre-rely sila sa mga Hudyo. Kasi 'di ba sa mga Hudyo, unang binigay yung salita. Sa libro ng mga Hudyo, kung papansinin natin, parehas tayo ng Old Testament books. So kung titingnan nyo, the Torah, the prophets, and the writings, iba lang yung arrangement, pero the books are the same. So mas kapani-paniwala para sa kanila na maniwala dun sa mga Hudyo na kasi mas alam nila kung ano talaga yung scripture. Kung papansinin nyo, di ba, yun yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sa atin, ang huli nating libro is Malakay because it's the last prophet before the 400 years of silence. Pero sa kanila is yung Chronicles. So tanda natin, ang huli sa kanila is yung Chronicles. So isa pang misconception is, sa Bible is, ang Bible daw ay tinranslate, kaya hindi siya reliable. So, nagsimula kasi sa stone tablets, tapos naging scrolls and manuscripts, and then, naging Bible siya. Pero gusto ko lang highlight din dito yung Dead Sea Scrolls. Kasi important discovery to sa panahon natin yung Dead Sea Scrolls. Tapos naging ano na siya, modern Bible. So, ang gusto kong i-highlight dito is, although tinranslate siya ng paulit-ulit, pero ang mahalaga dito is yung transmission. So ano ba yung transmission? Yung transmission kasi ay yung pagpe-preserve ng text. Kung paano naintindihan ng panahon na yun. Kasi nag-iiba-iba yung salita. So ang ginagawa ng mga translators is, although tinatranslate siyang paulit-ulit, tinitingnan din nila. So halimbawa sa English, tiningnan nila kung paano ito tinranslate sa Latin. Tiningnan nila kung paano ito tinranslate sa German. Tapos tinitingnan nila sa original text kung bakit ganun yung pagkakasabi. Bakit? Kasi mahalaga na yung essence ng text ay nandun pa din. Halimbawa, sa Exodus, nung dinescribe nung kausap ni Moses ang Diyos, halimbawa, tinawag na long-suffering ang Diyos. Yung mahaba ang pasensya. Ngayon, ang ginamit kasi dong text sa original language is long of nose. Tinawag na mahabang ilong ang Diyos. So, pag tinranslate mo yun sa panahon natin, ay mahaba pala ang ilong ng Diyos. Pero hindi, ang ibig lang na sabihin, mahaba ang kanyang pasensya. Kasi in the Old Hebrew, yung anger, patience, nakarelate yan sa ilong. So pag tinawag na hot nose, ibig sabihin galit ang Diyos. So pag long of nose, mahaba ang kanyang pasensya. Pero paano natin i-relate ito sa ating panahon? Halimbawa, sa kultura ng mga Pinoy, di ba? Halimbawa, ay itong tinawag ako nung halimbawa, may nagsulat ng buhay ko, tapos sinabi, itong si Sir, nung inuutusan ng magulang niya, nung bata, nagtetengang kawali. Ang ibig ba nung sabihin, yung tenga ko nagiging stainless, tapos pwedeng lutuan?
O kaya pag nagsasayaw si sir, ano, parehas kaliwa ang paa. Aba, may defect pala to nung pinanganak eh, parehas kaliwa ang paa. Pero alam natin, ibig sabihin ng tengang kawali, hindi siya nakikinig. Ang parehas kaliwa ang paa is hindi marunong sumayaw. So ito yung common misconception na tinranslate to ng paulit-ulit para makita na para i-defend yung truth. Pero hindi, makikita natin sa history na yung translation, although maraming beses, yung transmission niya is single lang. Puting tenga. Hindi ko na alam yan. Seloso. Ayun, puting tenga daw is seloso. So, 'di ba? Mas na-appreciate natin yung word kung naiintindihan talaga natin siya kung paano siya sinulat dati. Ngayon gusto ko namang i-highlight dito. Ayun. Ngayon gusto ko namang i-highlight yung King James. So, marami kasing yung sa pinanggalingan ko kasi naniniwala sila is yung King James Bible daw is the only true translation sa English. So wala silang ibang ginagamit. So hindi sila gumagamit ESV, NIV, NASB. So gusto ko i-highlight dito kasi yung King James, tawag pa nga nila dyan, King James Bible. It's not the King James Version. It's the King James Bible. Diba? Ganun sila eh. So, ito kasi tinranslate yan, 1604 to 1611. So, kung titingnan nyo, napakatagal. Pero kung babalik tayo dito, makikita natin yung Dead Sea Scrolls is na-discover around 1947. So, napakalayo mula sa King James. So, yung King James, iilan lang talaga yung kanyang pinagbasihan. So, ang majority niyan is sa Textus Receptus na sinulat ni Erasmus Desiderius. Di ba? Yan eh. So, kung titingnan natin, nung kasing panahon ng King James, kakaunti lang talaga. Ayan, 7 manuscripts compared today na may 5,800 plus manuscripts tayo. So, hindi ko sinasabi dito na inferior ang King James. Ang sinasabi ko dito, mas updated yung mga modern translations ngayon. Now, to say na King James lang ang totoong translation, ay better siguro mag-base tayo sa facts. Kagaya nito, di ba? Kasi yung Dead Sea Scrolls, nung na-discover siya ng 1947, it pushed us, yung understanding natin sa scripture, it pushed us 1,000 years literally. Kasi kung titingnan nyo, yung earliest ng 1611 is 10 to 12th century. Pero nung na-discover yung Dead Sea Scrolls, nasa 2nd to 4th century na yung mga nakikita nating manuscripts. So, although lumalayo tayo, we're almost 2,000 years mula nung sinulat yung New Testament, mas lumalapit tayo sa original text ng mga sinulat ng authors. Diba? So, anong next naman na common misunderstanding sa Bible? So, yung Bible daw is kinorrupt para ma-satisfy yung mga hari ng mga panahong ito, yung mga emperor, yung mga pope, di ba? Sabi nila, inalter na daw yung original message nung Bible. Ngayon, tatanungin nyo ako, ngayon, sir, kung totoong hindi inalter yung Bible natin, nasan yung John 5 verse 4? Bakit pag tinitingnan ko yung Bible ko, John 5:3, tapos tatanong siya ng John chapter 5 verse 5? Di ba? Wala tayong John 5 verse 4. Pero sa King James, meron yan. Di ba? Basahin natin yung sa King James. Hindi ko pala nasulat dito yung John 5. So ano bang sinasabi dito sa King James 5 verse 4? For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then the first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatever disease he had. So ano bang nangyari dito? So yung nangyari dito is dahil nga sa sobrang daming manuscripts na na-discover noong 1947, napag-alaman nila na hindi talaga to original kay John. Yung John chapter 5 verse 4. Ito'y sinulat ng eskriba, yung kumokopya, kasi gusto niyang i-explain kung bakit ang daming tao doon sa pool. Kasi nga, may angel daw na bumababa doon na pagka nagulo yung tubig, kung sino yung unang pupunta doon, is gagaling. So, napag-alaman nila dun sa ibang manuscripts, wala talaga tong John 5 verse 4. So, hindi inadjust. So, bakit
bakit mo nga naman i-adjust yung buong Bible? 'Di ba? Dahil wala yung John 5 verse 4. Eh marami ng mga panahon nun, marami ka nang na memory verse nun eh, 'di ba? So magugulo yung talata. So ang ginawa ng mga translators is, ng mga scholars, is naglagay sila ng note sa ilalim na sinasabi wala ito sa original manuscripts, likely added by a scribe. Pinoprove lang nito na hindi kinorrupt yung Bible. Kumbaga, mas nag-iingat lang yung mga translator na i-preserve yung original text. Kasi kung gusto mong i-corrupt, hindi mo to tatanggalin, paninindigan mo to. Pero dahil na-discover nila na wala talaga, so nag-decide sila tanggalin. I-explain na lang kung bakit tinanggal. Ang next naman is the long ending of Mark. So kung papansin nyo sa Bible nyo, yung Mark 16 verses 9 to 20, meron diyang description, annotation na sinasabi na wala talaga to sa original manuscripts, hindi to original kay Mark. So, ang sinasabi ditong earliest manuscripts ay yung Codex Vaticanus and Sinaiticus. So, pero hati kasi dito yung mga scholars kung talagang original. So, ang pinupunto ko lang dito, kahit tanggalin mo yan, hindi naman magbabago yung doktrina natin eh. Kahit tanggalin mo yan John chapter 5 verse 4 at Mark 16, 9 to 20, our doctrine is still the same. Bakit? Kasi yung John chapter 5 verse 4, explain lang naman yun eh kung bakit nangyayari yun. And yung 9 to 20 is post-resurrection. Yung resurrection is nasa Mark 16 verse 6. Nandun yung resurrection ni Jesus Christ. At yun yung pinaninindigan natin sa ating pananampalataya, na si Kristo ay nabuhay, namatay, at nabuhay na maguli. Yun yung importante. At yung post-resurrection naman ng mga accounts ay makikita natin sa ibang gospel accounts, di ba? Kay Matthew, kay Luke, tsaka kay John. Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng mga textual variances? Ngayon, nag-e-exist to because hindi dahil may mga nawawalang parte ng Bible, at hindi rin dahil meron tayong 100% ng mga original text. Meron tayong 110%. Ang sinasabi nga dyan, meron tayong embarrassment of riches. Sobrang daming manuscripts na pwede nating compare. Kaya mas confident tayo na alam natin na totoo yung binabasa natin from the original authors. Ngayon, imagine niyo, kasi ako, yung pamangkin ko, nakatira ngayon sa amin 3 years old. So, mahilig siya mag-puzzle. So, kung ikukumpara natin to, kasi pag nagpa-puzzle ka, pag bata, may halo-halo na yan eh. Ngayon, ang gusto mo ba, kulang yung puzzle mo o sobra? Kasi pag sobra, kagaya ng mga text natin ng mga manuscripts, makikita mo kung alin doon yung hindi kasali. Di ba? Makikita mo, ay hindi to fit dito. Hindi talaga to kasali. Ay ito, hindi to para dito. So mas naiintindihan natin na, sa sobrang dami, alam mo na, pag binuo mo yung picture na nagtuturo kay Christ, alam mo na kung alin dyan yung hindi kasali. Ayun yung nangyari doon sa John chapter 5 verse 4 at Mark 16, 9 to 20. So marami pa pong textual variances sa Bible. Hindi lang yan. Nagbigay lang ako ng mga most common example. Ngayon, tingnan naman natin yung mga evidences. Meron ba tayong mga evidence na nagsasabi na totoo talaga yung Bible? So, ang didiscuss natin ngayon is yung mga external and internal evidence. So, una, sa external evidence, if matatandaan niyo yung account sa 2 Kings 19:36-37, so, then Sennacherib, king of Assyria, departed and went home and lived at Nineveh, as he was worshipping the house of Nisroch, his god. Adrammelech and Sharezer, his son, struck him down with the sword and escaped into the land of Ararat, and Esarhaddon, his son, reigned in his place. So, may external evidence ba tayo na totoo ito? So, konting look back lang kung ano bang nangyari dito. Si King Sennacherib is pinatay siya habang nag-worship siya sa Nineveh nung bumalik siya. So, ang nangyari kasi dito, meron siya, yung succession, yung una niyang anak is namatay. Tapos, ang ginawa niya, imbis na sundin niya yung line of succession na dapat si Adrammelech, ang ginawa niyang successor is si Esarhaddon. So, yun yung naging trigger kung bakit nagalit yung sunod na hari dapat, si Adrammelech. So, nangyari, nagalit siya sa tatay nila kay Sennacherib at pinatay nila yung tatay niya. Kasi dapat siya yung kasunod eh. So, may ebidensya ba tayo nito? So, na-discover tong Esarhaddon Prism, kung saan sinasabi dito
Therefore, my brothers went mad, and whatever was wicked against God and men, they did and plotted evil. They drew the sword in the midst of Nineveh godlessly to exercise the kingship against each other. They rushed like youngsters of his father's murder and cried, "Woe!" and rent his princely robe. He chased the usurpers and recorded how those rebels, the ones engaged in revolt and rebellion, when they heard of the advance of my campaign, they deserted the army and they relied and fled to an unknown land. So bakit mahalaga tong Esarhaddon Prism? Kasi ito'y part ng Assyrian records. Hindi ito isinulat para suportahan ng Bible. Actually, si Sennacherib, siya yung nagbesiege at sumira ng binisige siya yung Jerusalem, tapos sinira niya yung Babylon. Ayun yung record sa Bible. Pero nung na-discover nila yung mga Assyrian and Babylonian artifacts, pinapakita naman doon yung side, yung POV ng mga conqueror ni Sennacherib. So pinapakita doon na totoong historical account ito. At ang maganda pa dito, kasi ang paniniwala, bago na-discover yung mga artifacts, ang paniniwala ng mga historian, si Adremelech lang yung pumatay kay Sennacherib sa tatay niya. Pero nung na-discover tong Esarhaddon Prism, napatunayan na accurate ang Bible. Na yung dalawa niyang anak talaga yung pumatay sa kanilang ama. So napaka-importante nito kasi ito'y galing sa sibilasyon mismo ng Assyrian. Hindi ito ginawa. Yung isang abroad region mga kapatid sa PPCC. Pero ngayon ko lang nabasa yan. So, may picture ako na isa sa PPCC na nagsasabi na ito yung artifacts na nakakita o nahumpay na nagawa ng mga pag-experience sa so yun lang, ito talaga nag-i-exist ito nagawa na sa PPCC. Yeah. Salamat po Pastor George sa pag-confirm. Mayroon tayong eyewitness testimony na totoo talaga ang external evidence na ito. Next naman is tingnan natin is kung meron ba tayo external evidence sa crucifixion ni Jesus Christ under Pontius Pilate. So napakahalaga nito kasi merong iba nagkiklaim hindi daw talaga kinrucify si Jesus Christ. So nanggaling ito kay Tacitus. Sino ba tong si Tacitus na ito? Isa siyang Roman historian, senator, and orator. Mga sinulat niya yung annals and histories. So ang maganda dito kay Tacitus, galit siya sa mga Christian, kinamumuhian niya itong mga ito. Pero dun sa annals niya, sinabi niya, Christus, the founder of the name, had undergone the death penalty, crucifixion yan, the reign of Tiberius by sentence of the procurator Pontius Pilate. So kahit na galit siya sa mga Christian, dahil historian siya, ni-record niya na totoong pinako si Kristo. At kung bakit important itong si Tacitus na ito sa history, kung may alam kayo sa Roman history, malamang galing kay Tacitus yun. Kasi major data na sinusulat ng mga historians about the Roman Empire, galing dito kay Tacitus. So, kung sinabi niya na si Christ ay pinako talaga under Pontius Pilate, ay reliable yan. Wala siyang dahilan para suportahan ang claim na ito. Dahil ayaw niya sa mga Kristiyano, naniniwala siya na sumpa nga yung mga Kristiyano nung panahon na yun eh. Kasi ang bilis nila dumami. Naiinis siya. At kung mapapansin nyo, hinighlight ko yung Christus. So, ang sabi ng mga commentary, nagkamali daw dyan. Akala kasi niya, yung Christus ay pangalan ni Jesus. Hindi siya title as Christ. So, yung Christus, pinaniniwalaan din na dyan ang galing yung origin na kung bakit tayo tinatawag na Christian ngayon. At gusto ko rin i-highlight yung procurator. Kasi di ba ang alam natin sa Bible, sa accounts, si Pontius Pilate ay hindi procurator, kundi governor ng Judea. So bakit dito tinawag ni Tacitus na procurator? Ngayon, may mga nabasa akong commentary na yung procurator kasi nung panahon niya is yun na yung other tawag sa governor. So maaaring nagkamali siya or maaaring mas malayo na kasi siya time. Kumpara kasi nung, 'di ba yung mga apostle, yung mga gospel accounts natin, mas malapit sila sa buhay ni Jesus at doon sa reign ni Caesar at ni Pontius Pilate. So mas tama yung title na binibigay nila.
At may na-discover din na nagpapatunay na governor talaga si Pontius Pilate nun. At ito yon yung tinatawag nilang Pilate Stone. Ito yung na-discover noong 1961. 1961 lang na ina-estimate ito noong 26 to 36 BC. So, ito talaga nung panahon to ni Jesus. At ang literal na sinasabi niya ay Pontius Pilate as governor of Judea. So, na-discover yan sa Israel. Ito yung direktang nagko-confirm na yung historical existence ng title ng governor ay tama doon sa mga gospel accounts natin. So, di ba? Napakadami nating tiningnan na external evidence na nagko-confirm mismo kung anong nakasulat sa Bible. Historically accurate. Ngayon, kung titingnan kasi natin, di ba? Yung mga gospel accounts, kung titingnan natin yung mga intro nila, halimbawa si Mark. Si Mark, di ba, paano siya nagsimula? Keynote niya si Isaiah tsaka si Malakay. Parang gusto niyang ipakita doon na after the 400 years of silence mula kay Malakay, ito na, si Kristo na agad. Ito na, si Kristo na yung Messiah na iniintay nyo. Ngayon, si Matthew naman, anong ginawa niya? Kinuha niya yung genealogy, papunta kay Christ. Ngayon, iniisip ko din dati kung bakit genealogy nagsimula si Matthew. At ito yung unang libro sa New Testament. Ngayon, maalala nyo kanina sa sa Hebrew Bible, ang huling book nila is Chronicles. Ngayon, Chronicles at Matthew lang, yung dalawang book sa Bible na nag-i-start sa genealogy, kung babasahin natin. Yung sa Chronicles, nag-start siya kay Adam. Tapos ito naman kay Matthew, nag-end siya kay Jesus. So, pinapakita nila sa mga Hudyo, ito, yung genealogy, pinapakita yung connection. So, kay John naman, kung nagsimula sila sa genealogy at yung isa kay Jesus, si John naman kakaiba. Nagsimula siya sa simulang-simula. In the beginning, there was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So, pinakita niya talaga kung gaano ka, Diyos si Kristo. At ito naman, kay Luke, kakaiba. Kasi kung titingnan yung panimula ni Luke, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative or account of the things that have been accomplished among us, just as those who were from the beginning were eyewitness and ministers of the word, have delivered them to us. So, hindi ko nababasahin. So, makikita natin, si Luke is a historian. Pinapakita niya, kasi ang interesting dito is yung word na narrative or account. Kasi yung mga historians nun, lalo na si Josephus tsaka si Lucian, is ginagamit din nila ito pag nagsusulat sila ng history. Yung orderly account or narrative. So makikita natin dito kung paano naging historian talaga itong si Luke. At paano pa natin siya mako-confirm? Sa Luke chapter 3, verse 1 to 2. Pinakita dito is, di ba? Dinitalye niya yung mga maliliit na detail eh. Sino ang, in the 15 years, sino yung emperor? Si Caesar. Di ba? Yan, si Caesar. Pontius Pilate being the governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias, tetrarch of Abilene. And during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. So, makikita natin sa historical accounts na itong mga taong ito na dinescribe ni Luke ay mako-confirm natin na nabuhay talaga within the lifetime of Jesus. Ito yung mga maliliit na detalye na nami-miss nung iba. Na pag tiningnan mo yung sa history, totoong nabuhay ito ng mga panahong ito. So mako-confirm natin na hindi talaga nagsisinungaling si Luke tungkol sa setting at dun sa mga sinasabi niya. Kasi nga, ang point kasi doon ni Luke, ang dami kasi nagtatry na magsulat tungkol sa accounts kay Jesus at hindi siya apostle. So ang ginawa niya, gusto niya magsulat ng orderly account. So para patunayan na totoong setting talaga at mga eyewitness, so sinulat niya itong mga maliliit na detalye na ito. Ngayon, i-discuss naman natin si Josephus. So siya yung first century historian na sinulat ng Antiquities of the Jews. So ano bang sinabi niya tungkol kay Jesus? So sinabi niya lang naman dyan na si Jesus ay isang wise man, at Pilate condemned him to the cross at nagpatuloy yung mga followers ni Jesus. So, nakakapagtaka lang, no? Kasi kung isipin mo, si Jesus, sino ba siya nung panahon na yon?
Wala naman siyang political power eh. 'Di ba? Isa nga lang siyang traveling rabbi, nagtuturo lang siya. Pero sobrang unusual. Napakaraming accounts tungkol sa kanya. Napakaraming sinulat tungkol kay Jesus. Napakaraming eyewitness testimony na mapapatunayan talaga natin hanggang ngayon. Ngayon, sunod naman is, dahil nakita na natin yung mga external evidences, pumunta naman tayo sa internal evidences natin. So, gusto ko i-highlight dito is yung Matthew 10, 2-4, nung tinawag yung 12 apostles. The name of the 12 apostles are this. First, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James, the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot who betrayed him. Ngayon, maaring sa unang hindi kayo nagtataka, bakit kaya Bakit kaya yung ibang apostles dito merong mga description? May added description. Kagaya ni Simon, tinawag siyang Peter. Si James, son of Zebedee. Tapos si Matthew, tax collector. Pero si Philip, si Bartholomew, si Thomas, wala. Bakit kaya Ngayon, na-discover kasi sa mga nung pinag-aralan ng mga historians, yung mga popular Jewish names nun, is yung may mga qualifiers, ay yung mga sikat na pangalan ng panahong iyon. So kung may kapangalan ka, malamang, lalagyan ka ng added description. Ngayon, paano natin i-relate ngayon sa panahon natin? Ngayon, kagaya natin dito, di ba? Napakaraming Christine, di ba? Yung aking fiancé, Christine. May natugtog na piano, si Christine din. Yung nanay ni Adik, si Christine. Iniiba-iba natin yung tawag, di ba? Si Tintin, si Tin, yung Christine, di ba? So, ganun din dito. Kaya nagkaroon ng qualifiers para maging malinaw. Kasi nung panahon na yun, sikat yung mga pangalan nila, sobrang common. Ngayon, paano nila ito nalaman? Kasi, yung sa mga tinatawag nilang oswaris, yung mga Jews kasi nun, after mamatay, after a year, mga magiging buto na lang yon. So, yung oswaris, para siyang box, tapos nilalagay doon yung mga buto. Tapos nilalagay nila ng pangalan sa loob ng box. So, kaya nila na laman na itong mga top na to, ng mga pangalan ay sikat nun. Kagaya nun, si Simon, Joseph, Judah. Yan, di ba? Kung mapapansin nyo, consistent yan sa Bible. Kung sino yung mga added description, tsaka sino yung mga qualifiers. Di ba? So, mas ma-appreciate natin, ay, kaya pala may qualifier tong tao na to. Kasi, may kapangalan siya. Sikat tong pangalan niya. Ngayon, sa location naman, tingnan naman natin tong yung sycamore tree sa Jericho. Ngayon, alam natin tong storya na to, yung umakyat si Zacchaeus sa sycamore tree sa Jericho. Ngayon, sino ba si Zacchaeus? Di ba, dinescribe siya as chief tax collector sa Bible. Ngayon, yung Jericho is center siya ng Judea tsaka Jordan Valley. So, tama lang yung setting na nandun si Zacchaeus at nakita niya doon si Jesus Christ. Ngayon, yung sycamore tree, nung pinag-aralan na although small detail lang siya, kasi pwede naman sabihin tree lang, di ba? Pwedeng umakyat si Zacchaeus sa tree. Pero sinabi specifically sycamore tree. So pinag-aralan ng mga historians din yan kung bakit inad yung sycamore. Yun pala, yung sycamore talaga is kilala siya sa Jericho na puno. Doon sa lugar na yon, marami talagang sycamore tree. Ngayon, di ba? Mas na-appreciate natin yung mga maliliit na detalye na nalalaman natin, ay, ebidensya din pala to na nagpapatunay na totoo yung Bible. So next naman is yung undesigned coincidences ang i-discuss natin. Okay, ano ba tong undesigned coincidences na ito? It is a subtle indirect connection between two or more accounts that, while not deliberately arranged, provides evidence of their reliability. One account raises a question it does not answer, while on another account casually provides the answer without intending to. These incidental details interlock in ways that would be unlikely if the accounts were fabricated independently. Naintindihan niyo po ba? Ako din, hindi ako nakikinig. Ngayon, ano naman sinasabi nito? Ito yung sinasabi niya, may mga account sa Bible na hindi sinasadya na magtugma, pero pag tiningnan mo na maigi, nagko-connect siya. Ngayon, ano magandang example nito? Itong feeding of the 5,000. So, makikita, itong feeding of the 5,000, alam natin, present to in all the four gospel accounts sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon, ano bang sabi dito sa John 6 verse 5? Lifting up his eyes, then seeing
that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread so that these people may eat?" Ngayon, discuss natin kung yung tingin ko matagal yung pinag-iisipan at di kayo makatulog. Bakit tinanong ni Jesus si Philip kung saan dapat bibili ng tinapay? Bakit hindi yung mga closest apostles niya, si Peter, James, and John? Bakit hindi si Judas? Siya yung may hawak ng pera. Alam niya kung ilang tinapay yung mabibili. Bakit hindi si Matthew, tax collector? Alam niya yung geography ng lugar. Ngayon, bakit si Philip yung tinanong niya? Maaaring ito sa una nating basa, hindi natin ito pinapansin, di ba? Ngayon, punta naman tayo sa Luke 9 verse 10. On their return, the apostles told him all they had done, and they took him and withdrew apart to a town called Bethsaida. So si John, hindi niya sinabi kung saan yung feeding of the 5,000. Pero si Luke, sinabi niya sa Bethsaida. Ngayon, kung titingnan natin yung John 1 verse 44, now Philip was from Bethsaida. So bakit tinanong ni Jesus? Kasi local si Philip doon. Kung may tatanungin ka na nakakaalam ng lugar, yung nakatira doon. Di ba? Next. Sa Matthew 6 verse 39. Then he commanded them to sit down in groups on the green grass. So, another small detail like the sycamore tree. Ito naman sinabi, green grass. So, ano bang meron ito? Bakit green yung grass? So, kung titingnan naman natin sa John 6 verse 4, now the Passover or the feast of the Jews was at hand. Ngayon, ano bang meron ng pag-Passover nung panahon na to? Tagsipol to. So, natural lang yung mga damo nun, berde talaga. So, makikita nyo kung paano nag-interlock yung mga accounts nila. At ito din yung nagpapatunay kung bakit hindi corrupted yung Bible. Kasi, ano bang mas pipiliin mo? Yung Matthew, Mark, Luke, John, isa lang yung sinasabi? O magkakaibang perspective, pero somehow nagko-connect talaga silang lahat? At sunod naman, yung bakit gustong makita ni Herod si Jesus. Ngayon sa Luke verse 9, Herod said, "John I beheaded, but who is this about whom I hear such things?" And he sought to see him. Gustong makita ni Herod si Jesus. Hindi in-explain kung bakit gusto niya makita. Pero sa Matthew, in-explain at the time, Herod, the tetrarch, heard about the fame of Jesus and said to his servants, "This is John the Baptist. He has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him." So makikita natin, in-explain ni Matthew na may kasamang takot tsaka fascination si Herod kung bakit gusto niya makita si Jesus. Kasi siya yung nagpapatay kay John the Baptist eh. So kung nabuhay ulit si John the Baptist, gusto niya itong makita. Diba? Connected. So, kung sasabihin nilang corrupted ang Bible at hindi talaga ito totoo, at ito'y ginawa lang to support our belief, our understanding, may mga internal, hindi lang external, kundi may internal evidence tayo na hindi sila nagko-contradict sa isa't isa. Ano pang sunod? Yung mga, sorry, PJ, nag-overtime ako. Pero patapos na. So sunod, ano pa yung mga internal evidences natin? So yung mga fulfilled prophecies in the Bible. So ano makikita natin dito? For they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. So, itong example na to, baka kasi sinasabi, ay yung mga prophecy naman tungkol kay Jesus, ano yan? Siya na lang yung gumawa. Kumbaga, inorchestrate niya yan para mangyari, para gawin ng mga tao. Pero yung pagsusugal ng mga sundalo, ng mga soldiers sa damit niya, ito ba'y kayang impluensya ni Jesus na, oy, pag pinako niyo ako, kunin niyo yung damit ko, tas pagsugalan niyo, ha? Hindi naman pwede mangyari yun, di ba? This is out of control si Jesus. Pero nangyari. Ano pang sunod? Yung walang mababaling buto kay Jesus nung pinako siya. 'Di ba? Hindi rin. Pwede niya bang sabihin, wag mong babaliin yung buto ko ha. Kasi naging practice nga nun, 'di ba, sa pag-aaral natin. Para ma-sure na patay na yung nung pinako, is babaliin yung buto sa paa. Pero ito, nangyari kay Jesus, hindi rin kasi namatay na siya eh. Bago 'yun. So, ano makikita natin dito sa ating mga pinag-aralan ngayong umaga? Salamat po sa inyo mga kapatid na mga nakinig. Pinag-aralan natin na totoo talaga ang Bible. At sabi nga, 40 plus authors ang nagsulat nito. Gumamit ang Panginoon ng napakadaming tao para isulat ang kanyang salita.
may mga pastol, may mga hari, may mga propeta, may mga farmers, may mga mangingisda, di ba? Ang pinupunto ko lang dito para sa ating reflection ngayong umaga is kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Maraming imperfect na tao, kagaya nga nung diniscuss sa atin 3 weeks ago ni Brother Mike, a messy people, a faithful God, di ba? Pinakita doon na si Abraham, sinungaling, si Moses, mamamatay tao, si Jacob, mandaraya, kahit nga si David, adulterer, tas murderer pa. Pero lahat ng mga sinulat nila, isa lang ang pinupunto si Jesus Christ. At bago ako magtapos, gusto ko lang i-share tong quote from C.S. Lewis. Christianity, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. So kung totoo ito, sobrang importante nito. At hindi ko sinasabi sa inyo na ang sagot na can you trust the Bible. So nasa sa inyo yan, based sa aking mga presenta. Hindi ko sasabihin magtiwala kayo. Di ba? Kasi ano bang natutunan natin sa mga pinag-aaralan natin dito? Especially dun sa God in the Wilderness series ni PJ. Nung sinamahan ng Diyos ang mga Israelites, inalis niya sa Egypt. Di ba? Nagpadala siya ng plague, hinati niya yung Red Sea, and in 40 years, nasa wilderness sila. Yung Diyos nasa pillar of clouds, hindi sila iniwanan sa umaga. Tapos nasa pillar of fire naman sa gabi. Ngayon, napakarami nilang ebidensyang nakita. Pero ang problema kasi sa paniniwala, hindi yung ebidensya Yung tao, kung maniniwala ka, di ba? Kahit nagpresenta tayo dito ng napakaraming ebidensya, kung hindi ka rin maniniwala, wala rin. Ngayon, kung nasagot natin, kung can you trust the Bible, ang gusto ko namang sabihin dito is, meron tayong mas importanteng tanong na kailangan sagutin. Who is Jesus to you? Sino si Jesus sa'yo? Kasi ito, yung Bible na to, tinuturo kung sino si Jesus. Kung sino siya. Mula Old Testament, nag-look forward sila kay Jesus. At dumating siya sa New Testament. And up to Revelation, dadating siyang muli. At isa lang yung sinasabi dito, si Jesus yung tagapagligtas. Siya yung Misaya. Dumating siya para bayaran yung ating kasalanan. Ang kailangan lang natin magtiwala. Binigyan tayo ng sapat na ebidensya. Pero kung tayo mismo hindi maniniwala, kung nasa atin na yung problema. Ngayon sa iba, kahit makita na nila itong mga ebidensya na to, para sa kanila, si Jesus ay isang historical figure lang, gumawa ng mga mabubuting bagay, nagturo ng mga magagandang alituntunin, pero hindi siya tagapagligtas. Ngayon, gusto ko lang sabihin, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pero hindi niya tayo pinipilit mahalin siya. At sabi nga, kung hindi, parang relasyon lang yan Kung isang tao lang ang nagmamahal sa isang relasyon, hindi yan mag-work. Hindi yan mag-grow, hindi yan magpa-prosper. Ngayon, pinakita dito sa atin sa Bible na mahal tayo ng Diyos at gusto nang mahalin siya para makita natin yung glory niya. Sinasabi nga, di ba, yung Bible is the mirror. Ang mirror ng ating buhay. Kaya ayaw ng mga tao to Makikita mo kasi dito, di ba tinuturo sa atin, hanapin ng mundo, hanapin natin ang ating mga sarili. Search, ano yun? Soul searching, di ba? Pero hindi mo na kailangan lumayo Pumunta ka lang sa Bible, makikita mo na kung gaano ka ka-sinful, gaano ka ka-unclean, gaano ka ka-broken. At pinapakita to sa atin. Pero hindi naman yung Bible yung gagamitin natin para linisin. Hindi ka naman kukuha ng salamin tapos igukuskus mo sa sarili mo. Pinapakita dito kung saan ka tinuturo. At yun ay kay Jesus. At yun ang pinaka-importante yung mensahe nito. Yun lang po. Salamat.